Hello, welcome sa ating YouTube channel, Format Haters. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, ay maaaring pumunta lang po kayo sa YouTube at isearch ang Format Haters at mag-subscribe na kayo dun at pindutin na rin yung bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Okay, i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan, mga klase, mga katropa na gusto rin matuto sa math. Okay, ngayong araw ay wag na natin pang patagalin pa. Ngayon, ang ating topic ngayon ay subtraction rules. At nasa part 3 na tayo ngayon. Okay? So, sa subtraction rules ay may dalawang topic na nakapaloob dyan. May like sign at unlike sign. So, yung like sign natin dyan ay natapos na nating pag-aralan lahat yan noong mga nakaraang araw. At ngayon, nandito na tayo ngayon sa unlike sign. Sa number 1. Dyan sa positive minus negative equals to positive. Okay, wag na natin pang patagalin pa. Pupasukan natin itong topic nating unlike sign. Diyan iikot yung ating topic ngayon. Okay, diyan sa number 1, positive minus negative equals to positive. So, tignan nyo yung transformation niya diyan sa baba. Yan yung magiging totoong itsura niya kapag sasagutan natin yung problem na mayroong positive minus negative equals to positive. Okay, tingnan nyo dyan sa baba. Yung ating subtraction dyan sa itaas, tingnan nyo. Tapos dyan sa transformation nya dyan sa baba, naging addition siya. So, yung sa right side natin na negative, naging positive siya dyan sa baba. Dyan sa kanyang transformation. So, dyan sa kanyang transformation, positive plus positive equals to positive. Kasi, napunta na tayo ngayon sa addition rules. Ganyan ang nangyayari kapag sasagutin natin yung subtraction na problem. Okay? So, malinaw. So, number 1, positive 102 minus, close parenthesis, negative 24 equals to positive 126. Bakit? Tignan nyo yung transformation niya. Ito. Okay, positive, naging positive, positive 122, positive 102 pa rin siya. Still, ganun pa rin ang kanyang number. Pero, yung subtraction natin ay dito sa right side, naging addition na siya. Okay? So, yung ating negative 24 naman, dyan sa left side, nung nag-transform na siya, ay naging, close parenthesis, positive 24. Okay, kapag i-plus na natin yung 102 plus positive, close parenthesis, positive 24 equals to 126. Okay? Or positive 126. Always tandaan, ang positive ay pwedeng hindi na natin siyang ilagay yung kanyang sign dahil always invisible ang ating positive pagdating sa math. Okay? Malinaw. So, yun, lagi kong ulitin sa inyo, yung close parenthesis, kapag positive yung number, pwedeng ilagay mo yan or hindi. Katulad ni close parenthesis, positive 24. Pwedeng lagyan natin ng close parenthesis dyan, katulad na nakikita nyo, or alisin na lang natin yan. Parehas din yun. Walang mababago sa kanyang answer. Okay? Malinaw. So, number 2, positive 93 minus, close parenthesis, negative 26 equals to positive 119. Bakit? Okay, tingnan nyo yung transformation niya. Okay. Nakikita nyo. So, yung positive 93 natin is still positive 93 pa rin siya. Pero, yung ating subtraction dyan sa left side, tingnan nyo, naging addition siya dyan sa kanyang transformation or dyan sa right side. Malinaw. So, yung ating close parenthesis, negative 26 dyan sa left side, ay tignan nyo sa kanyang transformation, naging positive 26 siya. Okay. Yun nga. Pwede mong lagyan ng close parenthesis si positive 26 or pwede naman ganito na, wag na nating lagyan. Okay, ginawa ko ito para hindi na kayo malito sa kung lalagyan ko ba ito ng close parenthesis or hindi na. Depende sa inyo kung saan kayo comfortable. Kung comfortable kayo sa paglalagay lagi ng close parenthesis, gawin nyo kasi wala namang mababago sa answer kung gagawin nyo yun. Kung hindi naman kayo maglalagay ng close parenthesis, okay lang kasi wala rin namang magbabago. Maliban na lang kung negative yung
negative yung number. Kailangan mo talagang lagyan ng close parenthesis yan. Okay, malinaw. So, 93 plus 26 or positive 93 plus positive 26 equals to positive 119. Okay? Yan lang po. That's it.